Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na PBBM nagbabala. Malaking gulo to, rally sa November 30. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, at ito nga ang balita mula sa Ang Balita Ngayon. Nako, INC or Iglesia ni Cristo 3-day peaceful rally for transparency. November 16 to 18, nako, nakatakdang magsagawa ng 3 araw na peaceful rally or for transparency ang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City po mga kababayan. Mula November 16 hanggang 18, nalayong isulong ang transparency at accountability sa pamahalaan. Ayan, nako. Ayon po sa pahayag ng Iglesia ni Cristo, ang aktibidad ay magiging mapayapa at maayos na pampublikong pagtitipon na layuning itaguyod ang transparency at accountability sa pamahalaan at lipunan. Nako, ito lang ang administrasyon na talagang, di ba? Gumagalaw po ang mga religious groups like INC, no mga kababayan. Isa lang pong ibig sabihin nito mga kababayan, ang pamumuno po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ay hindi po transparent at walang masasabing accountability, di ba? Kasi yun po ang panawagan ng mga religious groups mga kababayan. At sa kabila nga ng pagtitipong ito mga kababayan, napakomento at napareact, no? Ito pong reaksyon ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi naman po dito, Iglesia ni Cristo will have rallies in EDSA for 3 days and will mobilize around 300,000 people per day. This huge number will land in news abroad. Bumangon ka na PBBM or BBM at panagutin ang mga kurakot na congressman. Diba? Ito mga kababayan yung yung naisip ko. Katatapos lang po ng ASEAN, no? At katatapos lang din po ng APEC, wherein our president attended, no mga kababayan. Nandun ang ating presidente at nagmamalaki pa siya. Tapos babalik siya ng Pilipinas, ganito ang mangyayari, no? Kaliwat kanang rally until November 30 po yan. Yung November 30 kasi yung rally yata ng ng grupo naman po ni Congressman Miao Miao, no? Ni Congressman Kiko Barsaga. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Pero yung mga rally po until November 30 mga kababayan. So ano po bang impact nito? Ano po bang magiging impact? Ang masasabi ko lang po, this is negative, no, para sa Pilipinas. Magkakaroon po ng negative impact. Biruin mo, natapos pa lang yung ASEAN, natapos pa lang yung APEC, tapos kaguluhan agad, di ba? It's not literally kaguluhan, no? Pero di ba? If you are calling for transparency and accountability, there is something wrong with the government, mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, the government is not accountable, is not doing accountability and transparent, no, sa kanyang nasasakupan. And that is the president, no, President Bongbong Marcos Jr. So negative ito, mga kababayan. Sana lang ay lumago ang bumalik, no, yung sigla ng ekonomiya natin, no. Dahil dito sa mga nangyayaring ito. Sabi nga nila, tulungan daw ang presidente para maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Paano mo tutulungan ng isang presidente, mga kababayan, no?
na wala namang ginagawa, hindi naman transparent at hindi walang accountability, di ba? Ano kayo? Hello? Kaya nga mga kabayan, ito sa ibang balita naman po tayo mga kabayan, dito naman tayo kay Jose Claire Castro. Nagkasagutan pala si Castro at si Anjo Iliana mga kabayan. Sabi po dito sa caption ng DZRH News, sa panawagan ni Anjo Iliana na sumailalim si PBBM sa drug test. Sabi po ni Anjo dito yung kanyang exact words mga kabayan. Ito i-zoom in natin ha. Ayan, naka-zoom in na. Yan, si Anjo Iliana. Sabi po dito ni Anjo mga kabayan, panay ang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpa-hair follicle drug test. Sinagot naman po siya, ni napakatalino at ano bang dapat na exact description ni ni Castro. Mukhang umiiyak na dito si Castro Sabi naman po ni Castro mga kabayan, who are you? Hindi niya kilala si Anjo Iliana. Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Si Anjo Iliana po isang Pilipino, mga kabayan. And he is a citizen of the Philippines, mga kabayan. Ibig sabihin, in behalf, kasi sabi nga niya dito, kumbinsido po ang taong bayan. Ibig sabihin, in behalf of the taong bayan, siya na po ang nagsasalita at taong bayan po ang nasa likod ni Anjo Iliana, mga kabayan. Dati pa naman Dati pa naman po, hindi pa lumilitaw hindi pa naging maingay si Anjo Iliana. Ito na po ang panawagan ng taong bayan. Hair follicle drug test na po ang panawagan ng taong bayan. Ngayon, kung sasabihan mo, who are you? Parang sinabi na mo na rin sa taong bayan na who are you to demand, di ba? At saka, ikaw, Jose Claire Castro, hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang who are you? Ibabalik ko sa iyo yung word na yan, Ikaw ang who are you, Para pakalat na mga hindi hindi talaga maganda, I mean, di ba, alam naman po natin, hindi lingid sa ating kaalaman that si Castro, ay palaging kakaiba ang kanyang mga komento at yung iba ay kasinungalingan na. Sino ka? Who are you? Para sabihan kami ng mga kasinungalingan. Para ka magpakalat ng mga kasinungalingan. Di ba? Hindi ka ba nahihiya? Buti nga si Anjo Iliana, hindi po siya binabayaran ng gobyerno. Hindi po tax ng taong bayan ang binabayad sa kanya para magsalita ng ganyan. Pero ikaw, Castro, sino ka? Para magsalita ng mga kasinungalingan sa taong bayan na nagpapasweldo sa'yo. Di ba? Ayan, naibalik na tuloy sa'yo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan. Dahil nga po sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, napaka-trending po ng post ni ng statement na ito ni Dennis Trillo. Ay artista po ito mga kabayan. Sabi niya po dito, kung magsalita at umasta, akala mo kung sino. Kayamanan na may ninakaw lamang sa mga Pilipino. Correct. Diba? Kung kayong mga hinayutak kayo, kung makapagsalita kayo, ikaw Castro, example na natin to si Castro. Diba? Baka kasali to sa mga korupsyon. Hindi natin masabi, diba? Kung magsalita at umasta, akala mo kung sino. Kayamanan na may ninakaw lamang sa mga Pilipino. Nabigla akong naalala yung mga congressman. Yung mga congressman na ang mamahal ng mga belt, yung mga sinturon mahal,
bag, relo, ano pa, hikaw, damit. Napakamahal po ng kanilang mga kasuutan. Ito. Ito pong sinasabi ni Dennis Trillo, mga kabayan. Ito po ang exact words na talagang magdi-describe, no? Diyan sa mga hinayupak na yan. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin itong video ito kung saan PBBM nagbigay ng babala sa ikakasang malawakang rally sa November 30. Masasaktan lang kayo. Aba, ito mga kabayan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, Marcos Jr. nagbabala sa mga nagbabalak manggulo sa November 30 rally. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na huwag magpapadala sa mga planong manggulo sa nalalapit na kilos protesta sa November 30 na layuning ipanawagan ang laban kontra korupsyon. So ang payag ng Pangulo, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo. Wala namang mangyayari. May masasaktan lang, nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kung minsan. Yan ang kanyang. Kasi naikasa na naman ang malawakang rally ngayong November 30. I don't know, yung venue, most likely EDSA Sirain siguro, yung organizers na ₱1 trillion march. Mga dilawan ito. Hindi pa rin sila kontento sa ginagawa ng Pangulo ngayon sa laban sa korupsyon. Kaya tuloy daw ang laban kontra korupsyon. Okay, tungkol sa nalalapit na rally, itong abogado, pro-BBM lawyer na si Attorney Jesus Palsis, ito, mayroon siyang isiniwalat na game plan daw ng mga DDS. Sabi niya, DDS, game plan, magpaputok ng iskandal that leads to BBM Kuno between November 3 to 7. Then massive rally by INC, GIL, and KOJC around November 15 to 18 to preempt the November 30 rally. Magpapatalo ba tayo? So I don't know how true itong sinasabi niya na magkakaroon ng malawakang rally itong tatlong religious group, INC, GIL, at KOJC. Makikita nyo, itong tatlong, hindi naman largest siguro, basta malalaking kongregasyon, mararaming membro. INC, ilan ba? 5 million voters lang yan, voters. 5 million, INC. GIL, marami-rami rin sila. Worldwide na itong GIL . KOJC, worldwide din. Sa parehas silang worldwide. I don't believe na magkakaroon ng rally at the same time itong tatlo. Kanya-kanyang rally ito kung magkakaroon man. Lalo na yung INC, gusto nila sila lang. But so far, wala pa akong namomonitor na ang INC magsasagawa ng sarili nilang rally kontra korupsyon. Yung early this year, January ba yun, yung peace rally, rally nila in support sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Kaya lang binaliwala ng mga kongresista, itinuloy pa rin. So, wala rin nangyari. So, binatikos naman ni Attorney Rowena Guanzon yung pahayag na ito ng Attorney Palsis na ito. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, di gawa ka ng Protect BBM Rally sponsored by Martin Romualdez. Klarong-klaro kasi itong Attorney Jesus Palsis na ito ay talagang galamay ng administrasyon para depensahan sila sa social media.
So pwede. Bakit hindi? Maggawa ng pro-BBM rally. Kailan? Sinubukan na yan nung una eh. Kakaunti nilalangaw ang mga pro. Sinubukan na po yan ni Trillanes. Di ba? Yung nagrally po yung INC tapos nagrally din si Trillanes. Nako, may na disgrasya pang matanda kasi sa mga senior citizens pala yung kinuha at pinangakuan ng 1,000. O yan, pwede naman kayong mag-rally, di ba? Pero kailangan nyo ng pondo, no? Not unlike dito unlike po sa mga ganitong rally ng INC, ng ibang mga religious group, no? Ni piso siguro walang kukunin sa inyo, di ba? Kasi voluntary po ito eh. Pero pag doon naman sa kabila, yung mga BBM rally na yan, I think kailangan may malaki kayong pondo, kasi hindi po pupunta ang taong bayan para pupunta sila para isigaw na Marcos. Sa hirap po, sa hirap po ng panahon ngayon at sa hirap po kumita ng pera, baka sakali pa, pag gumamit kayo ng kwarta, di ba? Pero kung voluntarily, nako, mahihirapan kayo. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.